Hi, believers! Nandito tayo sa Pradera Verde, Prado, Sionco. Dito yan sa Lubao, Pampanga para sa Lubao International Balloon and Music Festival 2017! Bago tayo sumakay, eto muna, tumagin natin. Wow, James, you're so arte pala. Andito tayo sa outdoors, tapos hair and makeup ang concern mo. Kasi sa ganito natin malalaman paano gumagana ang hot air balloons. I-Believers, ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng hot air balloon. Ang mga materials na kailangan natin ay Air blower, medium size clear garbage bag, floral wire o manipis na alambre, yarn and scissor, and duct tape. Step 1, gumawa ng pabilog na wire tulad nito. Step 2, idikit ang bilog na wire sa bunganga ng plastic katulad nito. Itali ang plastic sa bawat hair blower gamit ang yarn tulad nito. Step 4, iyon ang hair blower. Parang ganyan. Imagine nyo itong mga hair dryer ang apoy sa ilalim ng hot air balloon. At imagine na itong transparent plastic bag ay ang hot air balloon. Ano, Rod? Do you believe? I believe! Nakakalipad ang hot air balloon kapag ang hangin sa loob nito ay mas mababa ang density kaysa sa hangin sa labas o paligid nito. Sa ilalim mismo ng balloon, may burner na nagpapainit ng hangin sa loob ng balloon. Kadalasang liquid propane ang fuel nito. Sa ibabaw ng balloon, may vent o maliit na butas para makontrol ng pilot o operator kung gaano kataas ang lipad nito. At para bumaba ang hot air balloon, bubuksan niya ang vent para makakawala at mabawasan ang mainit na hangin sa loob ng balloon. I believe. Kuya Jam, ano po ba ang parts ng hot air balloon at ano ang mga functions nito? Una, yung basket. Tapos meron tayong envelope, ang tawag yung mismong balloon. Tapos yung mga burners. Yung basket, doon nakasakay yung pilot at saka yung mga pasahero. Tapos yung burners, yun yung nagpapaangat ng balloon. Ano-ano ang mga steps sa paghahanda ng balloon? Una, ilo-load natin yung mga tanks natin. Tapos, dadalhin dito sa fly zone yung mga basket at saka yung envelope. Tapos, ang gagawin ng mga crew, ire-ready nila yung mat kung saan ipapatong yung envelope para nun hindi siya mabutas o madumihan. Tapos, ilalagay yung fan para lumobo siya ng konti. Tapos, pag na-reach niya na yung kalahati, almost 3/4 siguro, na balloon, ipapatay na yung fan, yung burners na yung gagamitin. Ganun pala yun. Sa alam ko po, depende sa wind and weather conditions kung makakalipad ang hot air balloon. Ano-ano po ba ang conditions na kailangan? Ang pinaka-importante yung wind. Dapat walang totaling wind. Yung temperature, any temperature. Okay. Gaano kataas nyo na napalipad ito at gaano nakalayo? Pag malaki ang balloon, most likely mababa lang yan. Ang maximum niyan is 2,000 feet lang. Tapos, depende sa lakas ng wind kung saan niya dadalhin yung balloon. Ayan, ready nang lumutang si James at ready na akong saluhin ng 20 pieces ng anumang ibabato niya. Kasi dito sa I Believe, wala tayong inuurungan. Kaya I Believers, sa ngalan ng science, heto na ang Believables Hot Air Balloon Challenge! Wow! 36 ang natin. Wow! Wow! Hoy! Ilan na? Wait lang, nababali. Mabigat na. Wait lang. So, dapat pala, ano pala? Yeah! Bilangin na natin. 20 na to. Ayan, I Believers, natuklasan natin ang siyensya. At na-experience din natin lumutang sa hot air balloon. Science for more, dito lang sa